Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan, maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam. Galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan. Mabuhay! Welcome po sa panglimang edisyon ng Tindig by Etamar Robles Forum. At nandito naman kami ulit sa aming tempo sa Sitio Matarik, Camarin, Caloocan City. Kasama ko po ngayon at isa rin po siyang opisyal ng aming samahan. Ginang Edita Infante Novero. Magandang buhay! Si Ma'am Edita Inovero, Mrs. Inovero, ay DepEd teacher sa secondary school. Sa North Fairview. Okay. Dahil pasukan na sa eskwelahan. So, ano ba ang handaan na dapat gawin ng mga magulang, ng mga estudyante, at ng mga kapwa mo teacher sa pasukang ito 2017-2018? Masasabi ko pong handa na ang una, ang mga bata, pangalawa magulang, at higit sa lahat, kaming mga guro. Kasi po, una, nagkaroon po kami ng brigada. Yung brigada, doon po isinasagawa ang pagunahing gawain ng eskwelahan. Na ito po ay binubuo ng bata, magulang at guro. At dahil po sa tapos na po ang brigada, ito po ay nagamparan po namin ng maluwalhati. At sunod noon yung insip namin na isinagawa, sunod-sunod na po yun. Isang linggo rin po, tuloy-tuloy hanggang nung isang araw, nung Saturday. Ako, bilang isang guro, masasabi ko rin, handa na rin akong magturo. Sapagkat, ibinigay na po sa amin lahat kung ano ang aming dapat gawin at kung ano na po ang aming hahawakang seksyon o saka yung mga tuturuan naming seksyon at ang nahigit sa lahat yung advisory class namin. So ito, nasa amin na rin ang envelope, yung mga lista ng mga mag-aaral na dapat naming pangalagaan bilang isang advisor. Ano naman po ang ipapayo sa mga mag-aaral na dapat silang paghahanda sa pasukang ito ng 2017? Sa gawain sa eskwelahan, kasi naka-participate po sila ng brigada. Ngayon, ang kanila namang paghahanda sa kanilang bahay o kaya sa kanilang, lalo na ang mga gamit nila, yan ang hindi ko po masabi na totally handa na po sila sapagkat ang buhay po ngayon ay medyo may kakulangan, lalo na sa material na bagay at higit sa lahat sa financial. Ako nga po, bilang isang guro, hindi pa po ako kumpleto sa aking mga anak na nag-aaral. Lalo na kaya yung mga pag-aralin mo din ng mga mag-aaral, lalo na kung self-supporting sila, bibihira lang po yata yung makakabuo o makakapaghanda kaagad-agad. Sakali, Ma'am Edith, pwede bang, papayag ba ang DepEd na pwedeng hindi kumpleto yung kanilang mga kagamitan sa eskwelahan, kagaya ng mga notebook, ng mga libro na kailangan? Sinasabi ko nila na matagal na handa ang K-12. Kaya ang sabi nila, matagal na handa, matagal na nakapundo ang inilaan doon sa kanila. Kaya lang po, talagang hindi ba sasabi na kulang pa po sa mga facilities. Facilities doon sa bawat eskwelahan. Katulad sa amin, North Fairview High School, kalahati lang ang upuan. 25 lang. 50 students ang mga nandoon, kalahati din ang upo sa paglapag. Tapos, yung kalahati, sa susunod na araw, sila naman, yung iba naman, magpapalit, mag-shift. Yun yata ang magkakaroon. Ito po yata yung magkakaroon ng shifting kasi pinaplano sa aming seminar katatapos lang nung Saturday. Ano po, katulad ng unang buang, kabubukas lang ngayon sa West Fairview High School, ito po, dahil sa kulang ng upuan, 25, at kulang ng teacher room din, ang pinapalat po magkaroon ng shifting ang klase sa pangumaga at sa panghapon uli. Yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng shifting. Kung kumpleto sana sa mga gamit, sa mga pasilidades, yan ay buo, isang klasihan lang. Kasi nabanggit mo yung K-12. Actually, kahit ako mismo, nahirapan akong i-absorb yung K-12 na yan. Mas nadali ko pang naintindihan yung test the ladderized program noon. Noon nung panahon ni administrasyon ng GMA. Kaya lang, kasi itong K-12 na yun, parang talagang hindi pa talaga handa yung lahat ng eskwelahan.
Lahalahatin ko na kasi ang daming paghahanda pa na hindi pa nagagawa sa ngayon. Anyway, so kung ano man yung maibibilin mo sa mga estudyante, yung preparasyon nila at saka ng mga magulang sa kanilang mga anak, yun ang anong pwede mong sabihin sa mga anak at magulang. Sana po magkaroon ng kooperasyon. Kasi po, kung hindi po sila mag-cooperate, halimbawa ang magulang susuporta sa mga bata. At ang bata naman, dapat maunawaan ng guro kung ito'y kulang. Kasi po, isa po yan sa mga dahilan kung bakit ang bata ay bumababa ang grade kung siya, lalo na kung mahihain siya, dahil wala siyang lakas loob may harap sa kanyang sa klase, ang kanyang, kahit matalino siya, kung wala siyang mga material dyan na kung salat siya ka gamit o dapat yung gamit sa pang-eskwela, halimbawa yung kasi hindi maiwasan na ang bata, nagko-compare yan sila sa loob ng klase. Eh yung bata, kapag hindi naman sila gaanong may kaya, tapos kulang o salat sa gamit, mapapahiya din ang bata. Kaya dapat, ang guro doon, ang dapat na mediator, kumbaga siyang tatayo o magpapayo sa bata ng yung tinatawag na bully. Bully yan eh. Kung mapupuli sila, dapat ang guro doon kaagad ang sasalo at magsasaway sa batang mabubuli. Para naman ang bata, hindi maapektuhan kasi lalo na kung matalino siya. Ang iba dyan, apektado eh. Mga tindig kabataan natin dito, yan ang sinasabi ko madalas sa kanila, na huwag niyong intindihin yung mga nambubuli sa inyo para sila yung magmumukhang, excuse the word, tanga. Kasi pag hindi sila pinapansin, sila na mismo titigil sa sarili nila, di ba, yung pagbubuli. Kasi meron din akong kasama din sa aking kaliwa. Yan. Kailangan laging may kaliwat kanan, di ba, para balanse yung timbangan. Rosa Manlangit, siya po yung assistant secretary ko na nakaregister sa Security Exchange Commission. Okay. Assistant Secretary Rosa, magpakilala ka na. Natutuwa po ako na natagpuan ko ang samahang tindig katao na mag-agapay na sina Ma'am Elisa at Labayenso. Malaking bagay na sa aming buhay o sa bawat tao na nilikha nila na makilala sila. Hindi lang si Labayenso, kundi ang kagapay din niya na si Ma'am Elisa. Kung may lalaki na gumanap sa liwanag, sa bahaging dilim naman ay may babae na gumanap sa dilim. Silang dalawa ang magkatuwang sa pangalaga sa ating daigdig at sa ating kaligtasan sa ating buhay sa bawat sandali sa mundong ito. Ilang taon ka na ba, Rosa, nakasapi sa iglesia? Pang-17 taon po nitong taon, buwan ng Marso. Bago mapanata ng lakarang nung Kwaresma ay 2000 ay napasama na po ako hanggang sa kasalukuyang taon ay naririto pa rin po ako. Napakalawak po naman kasi ng katuroang nilalaman ng katuroang tindig katao. Anyway, so ma'am, ikaw naman, anong taon ka pumasok sa iglesia? 2008. Pagsalubong sa Lacran. Yun ang una kong punta rito sa Tindig Katao. Pero naging regular na po ako mula noong 2011 hanggang ngayon. Masasabi ko na eto na talaga yung nasumpungan ko ang daan sa dami-dami ng aking inatinan o mga hindi naman sinapian kasi hindi naman yung nakitang naatinan. Ito po yung nakita ko samahang walang kapantay. Sapagkat ito po ang babasihan lang kaliwat kanan. Ang tao po dito na sa kanyang wangis po ang magpapasya o siya po ang gagawa o gaganap bilang siya. Okay. Ano naman yung isang bagay na nagustuhan mo dito sa samahang ito? Simula po ng
maka-attend ako ng pag-aaral sa Matindi. Dito ko po natuklasan, tagpuan ang pangalan ng aking Angel de la Guardia. Sapagkat, bakit ko po nasabing na Angel de la Guardia? Nung araw, maliit pa ako, ang sabi nga, pag ang bata ang musmus ay hindi niya basta maiisip kung ano ang tama, kung ano ang mas mabuti o ikakaayos. Subalit, sa aking paglaki, sa aking lolo't lula, habang ang nanay ko ay naghahanap buhay dito sa Maynila. Ang hula ko ay hindi kami pinapabayaan na huwag matutulog na hindi nananalangin. Sa tuwing matutulog kami o paggising, alis ng bahay, naririyan ang paalala na habang binabantayan ka sa pagdadasal at tatawagin ang Angel de la Guardia na siyang tumutulong sa iyo at pag nagbabantay na hindi mo sila nakikita, subalit naririyan siya habang siya o kapag siya ay tinatawag. Bagamat hindi ko alam kung ano ang pangalan ng Angel de la Guardia ko noon ay ginagampanan ko, sinusunod ko ang lola ko. Nung naririto na ako, natagpuan ko na ang katuroan ng tindig, hindi lumaon sa aming pag-aaral na mga ilang linggo o isang buwan, doon ko na nalaman ang aking Angel de la Guardia may pangalan na ang bawat tao pala ay may Angel de la Guardia na kailangang tatawagin. Babae, kung ikaw ay babae rin ang Angel de la Guardia mo. At kung lalaki ka naman, ay lalaki rin po ang pangalan ng Angel de la Guardia mo. Sa katuruan, dala-dala ni ipinamulat ng dayuhan natin si Magellan. Sa katuruan na dala-dala o ipinamulat ni Magellan isang dayuhan dito sa bansa natin noong taong 1521 ba yun? Hanggang sa kasalukuyan ay wala po akong nalalaman na pangalan ng Angel de la Guardia ng mga babae. Pero yung mga kalalakihan, may mga lalaking Angel de la Guardia na itinuro. Paano naman ang mga kababaihan? Babaliwalain lang sa lana. Ganun, walang tinatawag na pangalan ng kanilang mga Angel de la Guardia. Yun pala, sa pag-aaral ko sa tindig, sa bahaging espiritual at material, ang mga babae pala ay may babaeng anghel din. At may gumaganap na babae sa bahaging espiritual na kagapay ni Rabay Jesus. Kasi nga, ang katuruan talaga ng Espanya, patriarchal system. Yun ang katotohanan doon. Hindi nila ipinakilala ang kahalagahan ng babae. Pero, yan, ngayon nga nagpapakilala na ang pangalang Imelda na sumisimbolo sa kaliwang bahagi natin bilang tao. Na may 5 letra din ang pangalan niya. Katulad ng ating 5 daliri sa kaliwang kamay. At ganoon din naman si Jesus ang sumisimbolo sa kanan na siyang kanang bahagi naman na may 5 daliri. Bawat episode, magpapakilala ko ng dalawa sa mga kasapi ng iglesia ni Imam Inisa, Rabay Jesus, tindig katao, official man o kasapi. Yun ho. Kaya abangan niyo yan sa bawat episode na yan. Ipagpapatuloy natin ang ating pagtalakay sa kahalagahan ng 5 sa buhay ng tao at yung solar system updated na yun.
niyo hahanapin yun. Ang letter J ng Jesus, anong lugar yon? Tama. Jerusalem. Pag nagdadasal tayo ng susi na daan, diba? Binabanggit natin, o dakilang Espiritu Banal na galing sa J, E, at ano yung silence na binubulong natin? O ano yung Israel versus Jerusalem? Sino ang mas malaki doon? Tama yung Israel. Ibulong. Tama Israel. Kasi ang Israel ay bansa. Ang Jerusalem ay bayan ng bayan ng Israel. So, mas malaki. Malaki yan yun. In the year of our Lord, yung check registration natin, year of our Lord, Panginoon, sabihin. Oh, sa material lang yun. Ang talagang Panginoon natin, yung mga amo natin sa trabaho, sa material. Kung gusto niyo mawala ng trabaho, suwayin mo yung utos ng Panginoon nyo, ang amo nyo. Pero mawawala na nakita kasi mawawala ka ng sweldo. Pero kung hindi ka nawawala natakot na mawala ng trabaho, di suwagin mo nga yung gusto ng Panginoon mo, ng amo mo. Pero kung ayaw mo mawala ng trabaho, susunod ka. Kaya lang, pag ikaw ay tindig sa tao, hindi ka susunod sa maling utos sa'yo ng amo mo. Kasi sa elementary, ang tinuturo lang muna, plus, minus, multiply, at saka division. Kasi mami dun sa high school, mayroong square root. Ayan, yung formula na ng buhay. Tapos, yung U, yan yung kamay, yung palad. Tapos, ito yung palad. U. Tapos, yung A, yung A din yan. Ngayon, dun sa Lego, ito ang nawawala. Ito yung hindi naintindihan ng mga tao. Yung proseso sa gitna ng buhay. Ano yon? Ano yung proseso yon? Na sa panahon ni Jesus, meron siyang ginampanan, pinakita sa istorya, ng 0 hanggang 13 anos. Tapos yung age, yun yung nawawala. Nawawala. Samantalang yan yung 13 hanggang 30 anyos na ginampanan niya nung siya ay nagbibinata na. Nagbibinata na. So, proseso ng buhay yun, yun ang ipaliliwanag natin para malaman nyo kung paano mangisda sa malawak na karagatan. Ang gusto ng gobyerno natin sa pamamagitan ng batas ng Kastila, di ba nakakilala yung batas ng Kastila? Makontent tayo kung ano yung pamimigay nilang isda sa atin. And ang lawak ng dagat. Ang lawak ng dagat. Kami nga mami, ano eh, ulam lang namin sa bulan, ano eh. Isda, hindi, sa asin, tsaka ano, parang mantika to, pero parang sauce. So, yun yung, yun na ang batas ng Kastila na nakapiling. Yun yung dahilan kung bakit natin binubuksan ito para maunawaan nyo kung paano kayo lumahok sa malawak na laot ng dagat. Paano kayo mangisda gamit ang inyong bangka, gamit ang inyong lambat, gamit ang inyong pamingwit, kung anong meron kayong resources na kaya nyong gamitin. So, yun. Nakamapagitan ng pag-aaral natin, hahabaan natin ito. Pagdudugtugin na natin siya. Yung 4 na haligi. Kaya ito yung north, east, naman, west, south. Kaya ito, positive. Ito naman positive. Ito naman ang negative. Negative. Kaya itong sides na ito, yung side na ito, yan ang quadrant 1. Positive x, positive y. Just yung dalawa. 30 minutes. Kaya yan ang ibig sabihin. Na kapag dito nakaharap ang bahay nyo, ibig, ito nga yung sumigaw tayo lahat na kuha. Ibig, ito yung positive energy na kinukuha nyo. East at saka south. Ito yung nilalagay natin dito ng extension natin. Ito yung east, ito yung south. Bakit kami dyan naglagay ng bibig? Dahil dyan naka-opening. Yan. Saan kayo nagpapasok ng pagkain nyo? Pwede sa bibig. Sa bibig! Sigurado kayo? Apa! Pwede? Bakit po
kalikasan ng tao. Ngayon, gusto niya, yun lang yun, pero may additional one na naman. Yung second cycle na. Si Ferdinand Magellan ang kaya nga, nung pinatay siya ni Lapu-Lapu. Ngayon, anong lumitaw, anong panahon lumitaw si Ferdinand Marcos? Mama, dito kumakain kami. 1965! Pagdating sa number 10, Ferdinand Marcos, ito SM SM, Ferdinand Magellan. Ito rin, 1991, mami. Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos. So, 1965. Ang sumpa ni Magellan, 400 taong kayo aalipinin ng Diyos na krus na ito. Minre. 5 minus 1. 6 minus 2. 6 minus 1. 9 minus 5. Di ba naganap yung 400 taong kayo aalipinin ng Diyos na krus na ito? Minre. Naganap ba yung sumpa? Pero hindi siya sa isang pitik, wala ka agad yung epekto ng sumpa. O di ba, pag katapos ng araw, pagdating mamaya ng gabi, anong nangyayari? Bigla ka lang yung lamig ka agad? Di ba hindi? Ngayon maliwanag, tapos bigla lamig ka agad? Madilim ka agad? Pwede ba yun? Walang ganun sa kalikasan. Kaya ang kalikasan na yan, gradual pa din. Nung natagpuan ni Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Ito ang kumpleto niya pangalan. Ferdinand Emmanuel. Yung E at saka E, pag pinagbaliktad mo, anong labas na numero? Pag pinag-akap mo yung E at saka E, anong lalabas na numero? Pag pinagsuklob yan, anong numero? Lagyan mo po yung sulat sa pangalan ng tao mo. Yan. J-E-S-U-S. Tapos ito naman, O. Di ba yan yung simbolo? Mamaya, hindi pa nanonood dati sa inyo. Makikita niyo yan. Hindi. Yung lecture. O. Yan na yung taong nakatindig sa mabigat na bato. Gusto niyo bang ganito? Pagdating ng araw, kaya yan, alam niyo yung pundasyon yung buhay niyo sa lisan. Kapag-duduto mo yung bumalat ng alpha at saka yung sinatawagan sa omega. Tapos na yung term ni Jesus eh. Kaya nga, pinakikilala natin. Kasi sa po ito, yung 10% na unang makakasumpong, makakaalam ng kanilang istorya, yun na yun. Dati na siya si Nisa. Dahil ang pangalan ni Nisa, nasa gitna na siya. Pero ang pangalan Jesus, nauuna yung word na J, yung Nisa, ang I, nasa gitna na, kapag sa nagtitingga, balanse na. Kaya yun yung kailangan natin ngayon na tayo mismo ay balanse na sa ating mga ginagawa. Kaya timbangan, samahan ng timbangan at kapag-umagan. Kaya spiritual, tama at langit. Alam na natin gawin sa ating sarili. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Siya ang ating sergeant at arms. Ako, magbibisa ko sa iyo na sana magkaroon ka na rin ng tingin sa iyong mga pagsasalita at paggagawa, ha? Ngayon, wish mo, halinawa, pag-grant yung wish mo yan, okay? So, sige. Kanta, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay. Yung kalahati ay para sa pero yung kalahati, huwag sa pamilya mo. Yung kalahati, sabi na
Ang buhay ko ngayon, dito sa mundo kong ito, aking napagtanto, pinagpalang lubos. Ang tanging alay ko sa lumikha sa'kin ay palalawakin at palaganahin itong katuroang aking natutunan. Mamahaling hiyas, di kayang pantayan ang aking dalangin sa kaitaasan. Dakilang bendisyon ako ay gawaran upang makaganap ako ng lubusan sa inyong katuruan. Di ko akalain ako'y inyong mapapansin. Katuruan ito'y dapat nang alamin. Ang tanging alay ko sa lumikha sa'kin ay palalawakin at palaganahin itong katuruan aking natutunan. Mamahaling hiyas, di kayang pantayan ang aking dalangin sa kaitaasan. Dakilang bendisyon ako ay gawaran upang makaganap ako ng lubusan sa inyong katuruan. Aking panawagan sa di pa nakakaalam. Ang doktrinang ito'y tunay na timbangan. Paglilikha ng lahat ng material sa mundo, lalo-lalo na ang tao na kanilang kawangin, no? Dahil ang tao ay may mahalagang gagampanan sa mundo na siyang mangangalaga ng kalikasan at yung pahinga. Table of Contents number 7, pahinga. Ano ba ang ginawa sa panahon ng pahinga? Yan mo ang aming alay ko sa lumikha sa'kin ay palalawakin at palaganahin itong katuruan aking natutunan. Mamahaling hiyas, di kayang pantayan ang aking dalangin sa kaitaasan. Dakilang bendisyon ako ay gawaran upang makaganap ako ng lubusan sa inyong katuruan. Upang makaganap ako ng lubusan sa inyong katuruan. Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas at buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli! At pakialam, galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan, kang